Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan natin yung mga fake news po na kumakalat ngayon sa social media, syempre. So, hindi natin alam ano bang intensyon nitong mga nagpapakalat ng mga fake news na to, na yung iba sinasabi nila na ramdam nila na ito sabi natin nakalining sa administrasyon. So pinagaganda, pinababango yung administrasyong ito dahil sa alam niyo yun na sumasahod-sahod din sa issue. Kasi nga mainit yung issue natin ngayon sa West Philippine Sea. So may nagpapakalat ng fake news na di umano na pero masasabi ba na kahit wala nang di umano, so nagpapakalat ng fake news na nag-donate daw yung Amerika ng mga warship o mga barkong pandigma sa Pilipinas. So, yun ang alamin natin kung totoo ba. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po na video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong fake news na to. Kalat ngayon sa social media ang balitang nandito na raw sa Pilipinas ang 13 retiradong barkong pandigma ng Amerika. Marami nang Biruin mo, 13 barkong pandigma ng Amerika. Kahit sabihin mo retiradong barko na yan, sa tingin nyo magbibigay ang Amerika ng 13 barko? Diba? Kesa ibenta nila yan, kumita pa sila. So, idodonate lang ng ganun-ganon. Kahit sabihin mo Pilipinas tayo, tingin mo magdodonate ang Amerika ng 13 antimano. 'Di ba? Doon mag-isip-isip man lang kayo kung totoo yung pinakakalat nitong fake news na to. Sa isa nga lang, 'di ba? Isa, 2 barko, ang tagal pa bago maibigay. Yung pa 13 ang ibibigay. So parang hindi mo maintindihan ano bang intensyon nito. Ano bang intensyon nitong nagpapakalat ng fake news? Ito ba pananakot sa China o ma-impress lang? 'Di ba, na mabigyan lang ng magandang sabihin natin, magandang maire-report. Kunyari, bumango lang yung pangalan ng administrasyon natin ngayon na sabihin andyan talaga yung Amerika tumutulong sa Pilipinas. So tuloy natin itong balitang to. niwala niyan. Pero teka, i-fact check po natin yan. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa ating karagatan, mas pinapalakas daw ang kakayahan ng ating hukbong pandagat. Ang sabi sa isang YouTube video, tumanggap raw ang Pilipinas ng 13 pinakamalakas at pinakamalaking retiradong warships mula po sa Amerika. Ang isa raw sa mga barko, ang missile cruiser na USS Chancellorsville. Nakakatawa, no? 13 barko na pandigma, yung pinakamalalakas daw idonate daw ng Amerika sa Pilipinas. Yung isa pa, missile cruiser. Sa tingin nyo, magbibigay ang Amerika ng isang barkong pandigma na missile cruiser? Idodonate lang ng ganun-ganon. Di ba? Mag-isip-isip naman yung mga nanonood dito kung mga napaniwala kayo. Huwag naman tayo huwag naman tayo masyado maging paniwalain. Na, oo, nandyan na yung may problema tayo sa West Philippine Sea. Pero yung parang ang dating kasi dito, tinatakot natin yung China na parating na yung mga barkong ibinigay ng Amerika. At ito yung mga sabihin natin na malalakas daw na barkong pandigma at meron pang missile cruiser. Let's say, sabihin natin for the sake of argument, sige, tanggapin na natin na totoo yung balitang yan. Sa tingin nyo ba, yung China kakabahan? Yung China ba manginginig dyan sa pinakakalat na yan na nag-donate ng Amerika? Let's say, sabihin na nga natin i-donate. Sabi nga natin for the sake of arguments, mga retired na ang ibinigay ng Amerika. Sabihin na natin, kunyari lang ibinigay totoo yung balita. Mga retired na yan. So, siyempre, yung quality niyan, yung capacity niyan, hindi na same as dun sa mga brand new, dun sa mga talagang, sabihin natin na working na talagang nasa high quality. Diba? Siyempre, ibang-iba na yan dun sa mga bagong mga barko ngayon tulad ng China. So, sabihin natin, ang China, hindi lang 14 yung yung mga barkong pandigma niyan. Iwan na iwan tayo dyan. Sila nga yung isa sa pinakamalakas na na naval warship. Isa na sila sa mga pinakamalakas. Sa tingin nyo, kakabahan dyan sa 13 ibinigay ng Amerika?
'Di ba? Medyo isip-isip lang. So, ang nakikita lang natin kasi rito, parang pinababango lang nila yung administrasyon natin na dahil sumisip-sip sa Amerika, sabihin natin na yun nga, masyadong nagiging panatiko ng Amerika, parang ano, gumaganda na yung ating ang ating kumbaga yung modernization ng natin ng Navy natin ano na papunta na doon. Masabi lang na nagtatrabaho or maganda yung ginagawang solusyon ni Bongbong Marcos, particular dyan sa West Philippine Sea. Pero siyempre, sa mata ng iba, o lalo na sa China, hindi man lang yan, kumbaga, pagtatawanan lang yan. Unang-una, alam na kagad nila na yan hindi totoo. Dahil siyempre may mga intelligence din yan, may mga na yan. Hindi naman pagdating sa intelligence, hindi naman nagpapaiwan yung mga yan. Meron din, alam na nila yan na kung totoo man yung balita na yan, alam nila. So hindi na yan kumbaga hindi yan kakabahan yung China para lang sabihin na nagbigay ng lang 13 warship ang Amerika. At hindi naman tanga yung Amerika na magbibigay ng 13, i-donate lang kahit sabihin mo retired na yan. Tapos ang mga missile cruiser pa. Napaka-imposible niyan. Doon pa lang sa missile, magkano nang gagastusin ng Amerika diyan? Natural, ibebenta sa atin yan. Alam nga naman na na ibigay nila na libre yan. 'Di ba? Isip-isip din. I-turn over na raw sa ating bansa nitong nakaraang buwan. Ang video upload, meron na pong 16,000 views. Pero mga kapatid, Biriin mo, 16,000 na yung nabola nila, yung naloko nitong nitong page na to. 16,000 na yung yung nagmukhang mga engot at napaniwala na magbibigay ang Amerika ng 13 warship. huwag agad maniwala sa pinapakalat ng nasabing video dahil yan po ay hindi totoo. Inuri po ito ng ating fact-checking partner na Facts First PH. Ang video ng USS Chancellorsville na ginamit ay kuha pa sa deployment ceremony na ginawa sa Japan noong 2015. Bukod po dito, ang tinutukoy na barko. Pero yun, nakaw pa pala yung video na yan. 'Di ba? And video pa galing pa sa Japan, 2015 pa. So, sabihin natin nasa 9 years na yung tanda nung barko. So, hindi pa siya ganun para i-retire, 9 years lang. So, bago pa to. So, kaya doon pa lang napaka-imposible na naibigay yan ng Amerika. Bago pa yung na yan, kumbaga sa kotse, pa lang yan, di ba? Nandun pa lang yun sa, nagmamature pa lang. Kumbaga, nandun pa siya sa sa, sabihin natin yung pinaka-peak pa lang ng kanyang pagsiservisyo, nasa pa niya, kalakasan pa niya. So, napaka-imposible na ibibigay ng Amerika. Ay hindi pa retirado at nasa serbisyo pa rin ng US Navy. Wala rin po naganap na turnover ceremony nitong Hunyo o anumang anunsyo na may 13 retiradong US warships na i-donate sa Pilipinas. Muling paalala na huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Ugali na kumuha lamang ng impormasyon sa mga. So yun, tama naman yung sinasabi rito. Medyo kung manggagaling naman yung balita hindi sa mainstream media, hindi sa kumbaga parang selected lang, hindi talaga kumalat yung video na, wag niyo masyadong paniwalaan. Isipin niyo kagad unahin niyo kagad isipin may katotohanan kaya tulad niyan. Parang mag-research muna tayo. Amerika magbibigay ng warship 13. Okay lang ba kayo? Buti sana kung dalawa, isa medyo kapani-paniwala. Isa, dalawa, pwede. Pero yung magbibigay ng 13 tapos magsasama pa ng missile cruiser, napakamalaking laking kalokohan yon. Doon nga lang sa balikatan exercises, di ba? Hindi nga sila nagdadala ng mga malalakas nilang mga missile. Nagdadala sila pan-testing. Yun yung mga sabi natin talagang nakalaan lang pan-testing pero hindi sila yung magbibigay ng libre. Tandaan nyo, ang Amerika nabubuhay yan. Ang pinakamalaking pinagkakitaan niya sa gera dahil nga ibinebenta nila yung kanilang mga gamit. Diba? Hindi naman niya mumurahin eh. Ang isang missile halos milyon ng presyo niyan. Tapos ipamimigay lang nila ng ganun. Isang pindot lang tapos na ubos na kagad yan. Parang paputok, 'di ba?
Once na masindihan mo yan, okay na. Tapos na. So, kailangan mo rin ng panibago. So, bibili ka uli. So, ganun yun. So, hindi yun ganun kasimple na magbibigay sila ng missile cruiser. Tapos, ibibigay lang ng libre yung mga bala. So, hindi ganun yun. Tsaka, considering na 13 ang ipamimigay. Tsaka, isipin nyo na lang, ano ba yung purpose? Bakit gumawa? Parang bakit pinalalabas niya na nagbigay yung Amerika? So, ako nakikita ko lang dyan, parang piniplex pa ng Pilipinas sa China na kaya natin yung kanilang puwersa sa dagat. Napakalayo po. Hindi po uubra yung 14 na yan. Kahit idagdag nyo pa yung talagang on hand natin na barkong pandigma, napakalabo po. Hindi tayo mananalo sa China. Alam naman po natin na napakarami po ng barkong pandigma ng China. Kaya nga dito pa sa West Philippine Sea. Hirap na hirap nga tayo dyan. Dahil ilan lang yung barko natin eh. Tapos ipagmamalaki mo pa yung 14, baka lalong dinala ng China lahat ng nila dyan. Baka gawin nilang times 2 kung ilan yung i-deploy nating barko dyan sa West Philippine Sea. So para i-flex lang yung lakas ng China. So isa rin sa mga dahilan na nagtitrigger na lalong magalit yung China. So, hindi naman tayo pro-China. Ang sa atin lang naman dito, kung kayang ayusin naman yung problema sa West Philippine Sea ng usap-usap lang. Yung mga incheck, ganyan lang naman ng mga incheck na yan. Usap-usap lang. Kailangan mo lang yan, mabola mo lang yung ulo ng mga yan. Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, usap-usap lang. Diba? Tulad yan, hindi tayo hinaharang sa West Philippine Sea, walang tension, walang winawater cannon. Yung mga mangingisda natin nakakapalaot ng maayos. Usap-usap lang. Dahil sa ginawang kalokohan nito ni Bongbong Marcos na kumbaga ayaw makipag-usap sa China, mas pinakikinggan yung mga bulong-bulong sa kanya. Nangyayari, winawater cannon tayo. Andyan na yung monster ship nila, malapit lang sa Palawan. Andyan yung hindi na makapangisda yung mga mangingisda natin. So, diba? Doon pala makikita nyo yung pagkakaiba talaga ng meron kang political will, malakas na political will na talagang hindi ka kaya maimpluwensyahan ng kahit sino. So yun po, sa mga madalas na nanonood sa social media, lalong-lalo sa mga ganitong klaseng balita, medyo mag-double check po tayo kung may katotohanan ba yung kanilang mga inilalabas na video. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.